Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. And love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will. Magandang araw, at tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion na ang predestination, Arminianism versus Calvinism. Kung gusto po nating malaman o kung gusto nating maging aware sa context na itong Arminianism and Calvinism is pwede po tayo mag-search sa Google, dahil kung tatalakayin pa po natin o explain natin ito ng mas malalim ay magkukonsume po tayo ng so much time. Magpo-focus lang po tayo about sa study ng theology. So mabalik tayo sa ating tatalakayin. Magandang araw, at tatalakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion na study theology with humility. Yung pag-aaral daw po ng theology ay nakakailangan ng kababaan loob o ng humility, dahil tayo po ay nagda-dive deeper sa mga mas malalim na katotohanan ng ating Panginoon Diyos na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa ating verse of the day po, which is the Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, pinapakita po na ang ating Panginoon Diyos ay pumili sa atin bago pa man nilikha ang mundo. Hindi po tayong pumili sa Kanya, siya po yung pumili sa atin. Ito po isang katotohanan na hindi bunga ng ating kagalingan, kundi bunga ng Kanyang malaya o sobrang vast na biyaya, sobrang malawak na grace and mercy para sa atin na creation niya. So bago tayo bumalik ay nais kong maghingi ng dispensa sa mga tunog ng ating background, dahil ayun, kung mapapansin natin maraming masyadong maingay, mga nagtatawanan, mga tunog ng cellphone, yung mga hayop ng o alhagang hayop ng mga kapitbahay, etc. etc. So please bear with me guys. Mabalik tayo sa ating tatalakayin. Yung doctrine po ng predestination o pagpili ng Diyos sa atin ay isang chapter o paksa na maaaring magdulot ng pagmamataas o pagiging pagkakaroon ng superiority complex kung hindi po ito natin lalapitan ng may humility o kababaang loob. Pwede po maging sa isip natin na dahil pinili ako ng ating Panginoong Diyos, dahil isa ako sa Kanyang elected, ay mas mataas ako kaysa sa mga hindi nananampalataya. Pwede magkaroon tayo ng ganung mindset na iniisip natin na kayong mga hindi nananampalataya, mahuhulog kayo sa impyerno, tawag dito, i-judge kayo ng ating Panginoong Diyos sa pagdating ng paghukom. And pangit yung ganung mindset, lalo na kapag Christian ka, kasi hindi ganun. Again, hindi ganun yung fruit ng Holy Spirit. Kaya kailangan po natin ng humility sa pag-aaral ng theology o teolohiya. Kapag inangkin po nating lubos yung nating nauunawaan kung paano po gumagana yung will o yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kaligtasan, maaari pong humantong yun sa pagmamataas o pagiging mapanghusga natin sa mga hindi nananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Pero kung tayo po ay pagkumbaba, matatanggap po natin na may mga bagay na lampas sa ating pangunawa, at sa halip po ay masambahin natin ang ating Panginoon Diyos, mas i-glorify natin siya dahil sa kanyang karunungan at pag-ibig. Yung theology po ay hindi dapat gamitin para ipakita kung gaano tayo katalino, kung gaano tayo lalim yung wisdom natin, kundi dapat ito po ay ituro kung gaano kadakila ang ating Panginoong Diyos. Sorry guys kung mapapansin nyo, wala tayo sa focus ngayon dahil ngayon may sipon tayo, ubo, and maya umuubo tayo, so hindi maiwasang i-cut yung video and wala tayo sa focus, kaya kung mapapansin nyo ay medyo udal-udal tayo. And yun, mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko naman po sa mga katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay study theology alongside fellow believers. Kagaya nga po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo na ang pag-aaral ng theology ay kailangan din ng tawag dito, point of view ng mga fellow o kapwa nating believer, dahil hindi lang naman tayo yung tinawag o tawag dito, parang inano ng Holy Spirit, hindi ko ma-explain. Hindi lang naman tayo yung
binigyan ng karunungan ng Holy Spirit tungkol sa ating Panginoong Diyos. So, mahalaga na pag-aralan yung theology kasama po yung ibang mananampalataya para po maiwasan yung maling interpretation at mas malalim o mas mapalalim yung ating pangunawa. Kasi nga po, pag tayo lang yung nag-aaral sa salita ng Diyos, maring yung interpretation ng sarili natin ay mali o maging heresy o maling katuruan. Maring ganun yung mag-build na theology sa ating mga kaisipan, lalo na yung utak ng mga tao ay mahirap basahin at ayun, kaya kailangan natin yung um, interpretation din ng kapwa natin Kristiyano sa ating daily verse po sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Yung mga salitang ginamit po ni Apostle Pablo ay hindi para sa iisang tao, kundi para po sa buong iglesia. Pinili niya po tayo, tinalaga niya tayo. Yung kaligtasan po at plano ng ating Panginoong Diyos ay hindi lamang personal, kundi pangkalahatan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't mahalaga pong talakayin yung mga malalalim na doctrines kasama po yung fellow believers natin. Dahil binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos ng magkakaibang pananaw, magkakaibang karanasan at kaloob upang tulungan yung isa't isa. Sa ganung paraan po, maiwasan po natin yung sobrang pagka-dogmatic o pagkakakulong sa sarili nating interpretasyon. Yung pag-aaral po ng theology bilang isang community ay umuhubog sa atin o naglilinang sa atin sa pag-ibig, sa pagtitiyaga at sa pagtanggap sa isa't isa sa gitna po ng pagkakaiba. Kasi nga po, hindi natin talaga maiwasan yung pagkakaiba ng understanding, pagkakaiba ng belief as a human being. Kasi nga po, ayun, kahit magkakasama tayo sa congregation, may iba-ibang views yung kada tao about example, eschatology, may may post-millennialism, sobrang dami. Kaya nga po, kailangan nating pag-aralan ng community o ng kapwa natin believers yung theology para po kahit alam natin aware tayo sa pagkakaiba-iba ay nabubuo pa rin yung pagkakaisa, yung pagtanggap sa pagkakaiba-iba at etc. etc. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay study theology viewing the Bible as supreme. Yung Bible po yung dapat na yung supreme o pangunahin at pinakamataas na authority sa pag-aaral po ng theology. Sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, which is our verse ulit, makita natin na ang ating Apostol Pablo ay hindi nagbibigay o nagbigay ng opinion lamang, kundi naghayag po siya ng katotohanan ng pinahayag mismo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita. Marami po yung nagtatalo tungkol sa predestination at pagpili, pero kung yung Biblia po yung ating pangunahing source o yung first hand source po natin, malilinawan po tayo na ang ating Panginoong Diyos po mismo ang may yung nag-initiative sa salvation. Siya po yung pumili sa atin. Hindi pa nagagawa yung mundo. Hindi tayo pumili sa kanya. Siya yung pumili sa atin bago pa niya lalangin ang mundo. Hindi po ito tungkol sa ating gawa, kundi dahil sa kanyang layunin at sa kanyang pag-ibig. Kapag hindi po yung Biblia yung naging batayan o naging first hand information natin, kundi maging yung kung gagamitin pa natin first hand information, yung tradition, yung opinion natin, yung philosophy ng tao, madali po tayo maliligaw sa pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa pag-aaral po ng theology, lagi po nating tanungin, ano ang sinasabi ng kasulatan? At hayaang yun yung bumuo ng ating paniniwala, hindi ang kabaligtaran. Hindi po dapat na gagalaw o parang naiiba yung ating pananampalataya dahil lamang sa tradisyon nating mga tao, dahil lamang sa sarili-sarili nating opinion, o dahil lamang sa ating mga sarili-sariling philosophy. Dahil as a human being, nature natin na magkamali. So, ano ba dapat yung magiging standard natin? Siyempre, ang salita ng ating Panginoon Diyos, dahil siya ang pinaka-higher supreme. Paano nga ba natin malalaman na nasa tamang direksyon tayo? Sobrang dali. Magbasa tayo ng Biblia. Yun yung gamitan nating first hand information o yung ating source of information. At yung kung ano yung pananaw natin, dapat
yung Biblia yung nagbabago nun, hindi yung babaguhin natin yung view natin. Basta ang hirap i-explain. So ayun lang po, maraming salamat and God bless. Amen.